Magsisimula ang kwento sa ating bida na nagsisisi na sinasabing hindi niya dapat sinunod ang sinabi ng lalaking yan. Sa harapan niya, isang lalaking nakasuot ng pormal na damit, salamin sa mata, at may maayos na gupit ng buhok ang nakangiti habang matiyag ang nag-uutos. Hindi mo na kailangang pag-isipan pa, pumirma ka lang dito mismo. Ito ang ating bida na isang binata na may maikli at maitim na buhok, nakasuot ng simpleng kulay abong hoodie, hawak ang isang panulat habang nakatitig ng may pag-aalinlangan at takot, may butil ng pawis sa kanyang pisngi at nakabuka ng bahagya ang kanyang bibig, senyales ng kaba at pag-aalinlangan. Ang tanging sinasabi niya ay isang mahabang katahimikan, na nagpapakita na hindi siya makapagpasya o puno ng pagdududa bago pumirma sa dokumentong ipinakita sa kanya kanina. Sa loob ng isang maayos at moderno na kainan o opisina, makikita sa likuran ang binata at ang lalaking nakasuot ng pormal na damit at salamin, na nakaupo at nag-uusap sa isang mesa, at tinanong ng binata kung ligtas ba talaga ito. Nagalit at hamampas ng kamay sa mesa ang lalaking nakasuot ng pormal na damit, habang sinasabing, "Naku naman, ano ba ang sinabi ko sa'yo? Sinabi ko nang huwag mo nang pag-isipan pa yan." Sa kabilang banda, takot at gulat na gulat ang binata, nanginginig habang hawak ang panulat at tila napipilitan lang sumunod. Ang lalaking nakasuot ng pormal na damit ay nakangiti at nakaunat ang kamay, tila ipinapakita ang kanyang katapatan habang sinasabi, "Sa tingin mo ba ay manloloko ako ng kaibigan pa natin noong high school? Ipinaliwanag ko pa nga sa'yo na sigurado ang puhunan at may dagdag na interes pa, pare." Ang lalaki ay nangangako, "Kapag inilagay mo lang ang pera mo, halos dumb-oble na ito. Hindi ko lang sinasabi ito sa kahit sino pa man, tinawag lang kita kasi inaalala kita." Sa kabilang banda, nakaupo lang ang binata, nanginginig at pawisan habang hawak ang papel at panulat, malinaw na napipilitan at hindi pa rin panatag ang loob sa mga sinasabi ng dating kaklase. Ipinapakita rito ang nakaraan ng binata, nakita siyang sumasagot pa ng tawag sa trabaho kahit sa libing mismo ng kanyang ama. At nakita rin kung paano siya nagpapakumbaba at nagmamakaawa sa kanyang amo, ginagamit ng lalaking nag-aalok ng pamumuhunan ang mga alaalang ito. Sinasabing, "Nakita kitang nagtatrabaho pa noong libing ng tatay mo, at nakita ko kung paano kayo muyuko sa amo mo. Nalungkot talaga ako para sa'yo." Nagalit ng matindi ang binata nang banggitin ng lalaki ang kanyang yumaong ama. Pero kahit puno siya ng galit at hinanakit, wala siyang nagawa at napigil lang niya ang lahat. Nakagat niya ang kanyang labi sa sama ng loob at kawalan ng kakayahang lumaban, dahil pakiramdam niya ay wala siyang ibang pagpipilian kundi makinig at sumunod. Sa huli, napilitan na siyang pumirma sa dokumento, ang tanging pag-asa na lang niya ay sana totoo at tapat ang kabutihang ipinapakita ng lalaki, dahil yun na lang ang tanging magagawa niya sa sitwasyong yun. Sa sandaling pumirma na ang binata, agad na nagbago ang anyo ng lalaki, nakangisi ng nakakainsulto habang inaayos ang kanyang salamin, na may masama at mapanlinlang na tingin, at sa isip ay tinatawag ang binata na, tulad ng isang lubos na hanggal. Lumipas ang 2 taon, at ito na ang kasalukuyang panahon. Sa isang madilim at magulong silid, may mga bote ng alak, nilukot na papel, at kalat sa sahig. Sa gilid, bahagyang nakabukas ang pinto at may liwanag na tumatagos mula sa loob. Makikita rito ang binata, nakaluhod sa banyo at nakakapit ng mahigpit sa inidoro, tila nagsusuka. Galit at nagsisisi ang binata habang sinasabing, "Nakakainis, isinuka ko lang ang kauna-unahang masarap na pagkain na nakain ko sa mahabang panahon." Makikita sa kanyang itsura na malalim ang ilalim ng kanyang mga mata, may pawis, at may tumutulo sa kanyang bibig. Pagkaalis niya sa banyo, habang naglalakad nagbahagi siya ng matinding hinanakit, "Ang lalaking na naglagay sa akin sa ganitong kalagayan ay naglaho na parang bula 1 taon na ang nakararaan, habang ako ay halos hindi na makabuhay, lunod sa utang at wasak na wasak ang buhay." Pagkatapos ay tumingin siya sa gilid at napansin ang isang bagay. Sa harapan niya mayroon mga bagay at aklat ang nakapatong sa lamesa. Nang makita yon, naisip niya, 5 oras pa bago ang trabaho ko. Baka magbasa muna ako bago matulog. Ang pagbabasa na lang ang tanging libangan at aliw niya sa kanyang buhay. Inabot niya ang nobelang Dark Heather, at naisip na 30 minuto lang. Nakaupo siya sa kanyang kama at nagbabasa, at naiisip niya, mahigit 100 beses ko na yata itong nabasa. Pero hindi pa rin nawawala ang ganda at aliw nito. Sa katunayan,
halos kabisado ko na ang lahat ng nakasulat dito. Habang binubuklat ang pahina ng nobela, makikita sa kanyang mukha ang kaunting kapayapaan, sinabi niya sa sarili, ito lang ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng pagkakataong makalayo sandali sa napakahirap at masaklap na buhay na ito. Bigla siyang nagulat at napabulong ng, ha? Habang nakatingin sa bintana. Sa labas ng bintana, nakakita siya ng mga kakaibang balahibong kulay ube na kumikinang at lumulutang sa hangin. Napabulong siya ng may matinding pagtataka, ano ba to, mga balahibo? Habang nakatitig, napansin niyang kulay itim ang mga iyon at nagtaka, itim, balahibo ba ito ng uwak? Sa sandaling iyon ay bigla ring dumuyugo ang kanyang ilong. Bigla siyang napahinto at napaisip ng, teka, habang lalong lumalakas ang pagdurugo ng kanyang ilong at pag-ubo ng dugo sa kanyang bibig, kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding gulat at pagkaunawa. Sumigaw siya sa takot at pagkalito, ano ang nangyayari? Biglang bumulwak ang dugo mula sa kanya at tumalsik mismo sa nobelang Dark Heather na hawak niya. Sumigaw siya sa matinding sakit, ang puso ko. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang tila sinasabog ang kanyang buong katawan ng kakaibang enerhiya. Napahawak siya sa kanyang leeg habang hirap na hirap huminga at bulong na sinasabi, hindi ko makahinga, patuloy na dumudugo ang kanyang ilong at bibig, habang ang nobelang Dark Heather ay napapalibutan ng maitim at kulay ube na usok. Buong hinanakit at pagsisisi ang kanyang sinambit, nakakainis, ang buhay ko, puno ng dugo ang kanyang bibig at kamay. At nakikita sa kanyang mga mata ang matinding pagod at kawalan ng pag-asa. Nakaupo siya sa kanyang kama, puno ng dugo ang kanyang damit at paligid, habang ang nobelang Dark Heather ay nakahiga sa tabi niya. Sa isip niya, ganito na ba talaga ang katapusan, ganun lang ba, wala man lang saysay o kabuluhan ang lahat. Naisip niya na, akala ko ay baka mas mabuti pang matapos na ang lahat, ngunit sa sandaling iyon, may kung anong bagay na nagsimulang kumulo at gumising sa kanyang kaloob-looban. Kahit sa bingit na siya ng kamatayan, ang huling bagay na pumasok sa kanyang isip ay ang mukha ng lalaking nananloko at sumira sa kanyang buhay. Sa huling sandali ng kanyang buhay, puno ng pagsisisi at hinanakit ang kanyang sinambit, nakakainis. Wala man lang akong nagawa, nakaupo siya ng walang buhay sa kanyang kama, napapaligiran ng mga kakaibang itim at kulay ube na balahibo. Pagkatapos ay nagdilim ang lahat. Isang mahiwagang mensahe ang lumitaw sa dilim, natapos ang misyon, ibinigay ang espesyal na kakayahan bilang gantimpala, nakadepende ito sa tinutukoy na layunin. Bigla siyang nagising at napabulong ng, ha? Habang nakakalat sa paligid niya ang mga itim at kulay ube na balahibo, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng asul at puno ng kakaibang liwanag. Bigla siyang umupo na naguguluhan at nagtataka. Bulong niyang tanong, ano yun, panaginip lang ba ang lahat? Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng matingkad na asul. Tumingin-tingin siya at napansin niyang wala na siya sa kanyang dating madilim at magulong kwarto, sa halip, nasa isang maganda, malawak, at marangyang silid siya. Nang makita yun, nagtataka at naguguluhan, bulong niyang tanong, nasaan ako? Nakaupo siya sa gitna ng isang napakaganda, malawak, at marangyang silid, na puno ng magagandang disenyo, malalaking haligi, at mamahaling kagamitan. Sa labis na pagtataka at pagkalito, bulong niyang sinambit, saan ba naman to sa mundo? Biglang may malakas na tunog sa labas ng silid ang kanyang napansin, kitang-kita sa kanyang mata ang matinding gulat at takot, may butil ng pawis na tumulo sa kanyang pisngi. Sa labas, isang malaking uwak na may maningning at nakakatakot na pulang mga mata ang nakatayo sa isang sanga sa gitna ng madilim at asul na gabi. Nakatitig siya sa labas ng bintana, at nakita niya ang isang kakaibang tanawin, 3 buwan na magkakaiba ang kulay, at maraming uwak na may maningning na pulang mga mata na nakadapo sa mga sanga ng puno. Sa gitna ng kanyang pagkagulat at pagkaunawa, napabuntong hininga siya at bulong na sinambit, ha? Biglang sumugod ang malaking uwak na may maningning na pulang mga mata papunta sa kanya, kasabay ng malakas at nakakatakot na sigaw. Napahigi siya at napasigaw sa gulat at takot habang inilalayo ang sarili. Sumigaw siya sa takot, tulungan niyo ako, habang inililigtas ang sarili mula sa malaking uwak na sumusugod sa kanya. Sa kanyang isip, puno ng pagkalito at pagtanggi, anong klaseng bangungot ito?
dahil ba ito sa hindi ko pagtulog? Sumisigaw ang uwak ng malakas at nakakatakot habang nakaharap sa kanya, at sa matinding takot at pag-asang matatapos na ito, buong puso niyang isinisigaw sa kanyang sarili, pakiusap, gumising ka na. Sa halip na umatake, dahan-daang idinampi ng malaking uwak ang kanyang tukos sa kamay ng binata. Nanlaki ang mga mata ng binata sa matinding pagtataka at gulat. Nagtataka siyang nag-isip, ano ba ang nangyayari sa uwak na ito? Bakit ba ganito ito Cab 8 at pala kaibigan? Sa halip na umatake, nakadapo ito sa kanyang kondongan at mahinahong kumikilos. Ang malaking uwak ay dahan-daang itinaas ang kanyang mga paa at kuko, na tila maingat at banayad na umaalis sa kanya. Maraming malalaking uwak na may maningning na pulang mga mata ang lumilipad at umiikot sa labas ng bintana, habang ang binata ay nakatayo sa loob at nakatingin sa kanila. Sa sandaling makita ang 3 buwan, biglang nanlaki ang kanyang mga mata, sa labis na pagtataka at pagkalito, bulong niyang sinambit, "Teka, ano ito?" Sa harap niya ay nakikita ang isang watawat na may 3 kulay na bilog, pula, asul, at dilaw, na sumisimbolo sa 3 buwan sa langit, sa gitna ng isang bayang may arkitektura na tila galing sa sinaunang panahon. Sa matinding pagkabigla at pagkakakilala, bulong niyang sinambit, ang lugar na ito, posible ba? Sa una ay naguluhan siya, ngunit mabilis na naunawaan ang katotohanan habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa bintana, hindi ito ang realidad na kilala ko. Habang nakatitig sa kanyang refleksyon, napagtanto niya, ang lugar na ito ay malamang, bigla ay may tumawag sa kanya, Prinsipe Ran Abiran, ito po si Ana. Mula sa labas ng pinto, narinig niya ang boses, "Maaari po ba akong pumasok?" Sa matinding gulat at takot, sumigaw siya, "Teka lang, huwag, sandali lang, huwag mong buksan." Dahil hindi niya alam kung paano kumilos bilang prinsipe at natatakot na mahalata ang kanyang pagkakaiba. Nagdahilan siya ng nanginginig, "Mabuti pa, wala lang, masama lang ang pakiramdam ko." Sa labas ng pinto, nakatayo si Ana, isang katulong na nakasuot ng tradisyonal na damit ng tagapaglingkod, na labis na nagulat at nag-alala, may butil ng pawis sa kanyang noo at nakabuka ang bibig sa gulat dahil sa biglaang at kakaibang pagtugon ng prinsipe, ang kanyang kamay ay nakataas pa, tila katatapos lang kumatok, at ang mga tunog ay nagpapakita ng kanyang matinding pagkabigla at pag-aalala sa biglaang pagbabago ng ugali ng kanyang Panginoon. Nadapa at bumagsak siya sa sahig, nakahiga ng baliktad at puno ng kirot ang buong katawan, napahawak siya sa kanyang ulo at daing na sinambit, "Aray, ang ulo ko." Mula sa labas, narinig ang boses na nagmamadaling umalis, "Oo, sige, babalik na lang ako mamaya." Habang nakahiga at nanginginig sa sakit, buo na ang kanyang pagkaunawa at bulong na sinambit, "Ran Abiran, alam ko na nga ba?" Habang nakahiga at hawak ang kanyang ulo dahil sa matinding sakit, napagtanto niya ang buong katotohanan, ang lugar na ito ang nobelang binasa ko ng hindi mabilang na beses. Sa matinding pagkabigla at pagkaunawa, napagtanto niya ang buong katotohanan, ang mundong ito ay ang Dark Heather, at higit pa rito, buo niyang tinanggap ang kanyang bagong kapalaran, at napunta at nabuhay ako sa katawan ng ika-7 prinsipe ng imperyo, si Ran Abiran. Napagtanto niya ang nakakatakot na katotohanan habang nakikita ang malungkot na kapalaran ng prinsipe, nakatakda siyang mamatay sa isang kahabag-habag na paraan sa simula pa lang ng kwento, sa matinding galit at takot, napasigaw siya sa kawalan ng pag-asa, "Kainis, kainis lahat, nakakainis." Nakaupo siya ng nakatalikod, puno ng pagkabigla at pagkadismaya habang nag-iisip, "Kainis, paano nangyari ito? Nagising lang ako. At bigla akong nasa loob ng isang nobela, pero bakit sa kanya pa sa lahat ng tao?" Isang lalaking may maputlang buhok, nakasuot ng pormal na damit at may suot na salamin sa mata ang lumitaw at magalang na nagpakilala, "Kataas-taasan, ako po si Sign." Sa matinding gulat at pagkakakilala, napaisip siya, "Sign, ang kalihim ng ika-7 prinsipe." Nakatayo si Sign kasama ang isang katulong na dalaga na may dalang pagkain at inumin. Mahinahon ngunit may pagtataka niyang sinabi, "Hindi nakagawian ninyong lumiban sa hapunan, kataas-taasan, nag-alala ako kaya agad akong pumunta rito." Mahinahong inayos ni Sign ang kanyang salamin at sinabi, "Nagdala po ako ng magaang pagkain para sa inyo, mas maayos na po ba ang inyong pakiramdam?"
May butil ng pawis na tumulo sa kanyang pisngi habang pilit niyang pinapakalma ang sarili, sa kanyang isip, manatiling kalmado. Una sa lahat, kailangan kong kumilos at maging katulad ni Ran Abiran. Nanginginig pa ng kaunti, sumagot siya, oo, sa tingin ko ay mas maayos na ang pakiramdam ko ngayon. Napakunot ang noo ni Sign at nagtaka sandali, ngunit sumagot din agad, mabuti naman at ganoon. Mahina kong utos ni Sign, Ana, ihatid mo ang pagkain sa prinsipe. Agad na sumagot si Ana na may halong kaba at paggalang, opo, Ginoo. Nagsalita siya ng pasasalamat, salamat. Napansin niyang nanginginig ng husto si Ana habang inilalagay ang pagkain, at sa kanyang isip ay nagtaka, bakit siya nanginginig ng ganito kalakas, at pagkain ba talaga ito, parang pagkain lang ng aso. Sinabi niya ng mahinahon, ibigay mo na lang sa akin, ako na ang magsasali ng tsaa. Habang inaabot niya ang tsarera, biglang nagkabanggaan ang kanilang mga kamay at natapon ang mainit na inumin, dahilan upang mapasigaw si Ana. Natapon ang tsaa sa mesa at bumagsak ang tsarera, at napasigaw si Ana sa matinding takot at gulat, namutla siya at nanginginig ang buong katawan, habang ang binata, na nasa katawan ng prinsipe, ay gulat na gulat din at pawisan sa noo, hindi alam kung paano aayusin ang nangyari. Napakalaki ng takot sa mukha ni Ana, nanlalaki ang kanyang mga mata, nanginginig ang buong katawan, at tumutulo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo at pisngi, nakabuka ang kanyang bibig sa matinding gulat at takot. Napaluhod si Ana sa sahig, nanginginig at humahagulgol sa takot, hiyak, patawad po, habang nakatingin sa kanya. Nagtataka ang binata at nag-iisip, anong nangyayari sa kanya? Habang nagpupunas ng mabilis at nanginginig si Ana sa natapong tsaa, paulit-ulit niyang sinasambit sa takot, patawad po talaga, sa kanyang isip, nagtataka ang binata, para bang katapusan na ng mundo ang tingin niya sa nangyari. Napagtanto niya ang dahilan ng lahat, tama, sa kanyang isip, buo niyang tinanggap ang katotohanan, si Ran Abiran ay isang masamang tao. Sa kanyang isip, inalala niya ang kilalang ugali ng prinsipe, siya ay sumisira ng mga bagay at nagiging marahas kapag naiinis, kapag masama ang kanyang araw, nakakapagpatay pa siya ng mga tagapaglingkod. Habang nakaupo at nanginginig si Ana, humahagulgol siya sa takot, nakagawa po ako ng malaking kasalanan, pakiusap, iligtas niyo po ang buhay ko. Nakita niya ang malinaw na katotohanan, ang pinakamasamang kontrabida sa simula ng kwentong Dark Heather. Mahina kong sinabi ng binata, nagulat lang naman ako ng kaunti. Sumagot naman si Sign ng may halong pagtataka at pag-aalala, hindi ko akalain na magkakasakit ang ating marangal na prinsipe. Mahina kong ngumiti si Sign at nagsalita, mabuti naman at mas maayos na ang inyong pakiramdam. Ikinalulungkot ko kung nakagambala ako sa inyong pagkain, ngunit, sa sandaling iyon, inilabas tsaka ipinakita niya ang isang mahabang kasulatan o dokumento. Inilapag ni Sign ang mahabang kasulatan sa harap niya at seryosong sinabi, pakisignahan muna po ang mga dokumentong ito tungkol sa budget, napakahalaga po ng mga bagay na nakasaad dito. Sa kanyang isip, puno ng pagkainis at pagkataka, mahalaga daw, sabi niya, ang lakas naman ng pagmamalaki. Anong uri ng mahalagang gawain, ang kayang gawin ng isang hanggal at walang silbing ikapitong prinsipe? Sa kanyang isip, buo ang kanyang hinala, malinaw na mga huwad at mapanlinlang ang mga dokumentong ito. Ang tunay na layunin niya ay nakawin at iliga ang pondo at budget na nakalaan para sa ikapitong prinsipe. Sa kanyang isip, naintindihan niya ang buong dahilan, ang dahilan kung bakit ang isang simpleng tagapaglingkod na tulad ni Sign ay nakagagawa ng ganitong mga bagay, ay dahil kamag-anak siya ng Imperatress. Ang makapangyarihang Imperatress ay may napakalaking impluwensya sa buong mundong ito. Sa kanyang isip, nag-aalinlangan siya, ngunit sa orihinal na kwento, ako ay isang hanggal na walang alam, hindi ko dapat ilihis ang takbo ng pangyayari, kaya ba dapat ko na lang itong lagdaan? Nakahawak siya sa pluma. Mahinahon ngunit may halong pangungut siya at pagmamalaking sinabi ni Sign, huwag ninyong sabihing nakalimutan na ninyo kung paano pirmahan ang inyong pangalan, kahit para sa inyo, kataas-taasan, iyan ay nakakahiya. Sa kanyang isip, malinaw ang katotohanan, kinukutya niya ako. Sa kanyang isip, puno ng hinagpis at galit, isipin mo, isang miyembro ng maharlikang pamilya ang hayagang kinukutya ng sarili niyang kalihim,
Sa lahat ng tauhan sa kwento, bakit pa sa ganyang basura na gaya ng ikapitong prinsipe ako napunta? Mahina ong sinabi ni Sign habang inaayos ang kanyang salamin, may halong pagmamalaki at panlilinlang, nakakalungkot nga naman. Ngunit hindi ba dahil dyan kaya nyo ako kailangan? Kaya naman, kataas-taasan, huwag po kayong mag-alala sa anumang bagay at lagdaan nyo na lamang ito dito. Sa sandaling yun, naalala ng ating bida ang nakaraan na nangyari sa kanya, na habang nakatingin siya ng diretso, matalim at puno ng desisyon habang hawak ang pluma. Lumitaw din ang dating nanloko sa kanya, nananlaki ang kanyang mga mata, namumungay ang mga ito sa kasakiman at pagmamalaki, at nakangisi ng masama habang inuulit ng mariin, hindi nyo na kailangang pag-isipan pa, lagdaan nyo na lang dito. Galit na galit ang bida, sinasabi niya na ang nangyayari ngayon ay kapareho ng panahon na niloko at inabuso siya noon nang wala siyang magawa. Tumindig siya at nagdesisyon, hindi na ako mabubuhay ng ganito ulit. Kinakausap ng bida si Sign at sinabing matapos niyang suriin ang mga numero, may napansin siyang hindi tama. Ayon sa kanya, malinaw na sinasayang lamang ang budget. Nagulat ang lalaki at inamin na hindi niya inaasahang kayang mag-isip ng ganito ang prinsipe, inamin niya ring nagkamali siya ng paghusga sa kakayahan at talino ng kanyang kamahalan. Binago ng lalaki ang usapan at sinabing lumalamig na ang pagkain ng prinsipe, inalok niya na kung pipirma muna ang prinsipe sa dokumento, siya na ang baalang suriin at ayusin ulit ang lahat. Nagmamadali ang lalaki at nakikiusap, pakiusap, kamahalan, huwag na po kayong mag-isip ng masyado at pirmahan na lang, pero bigla siyang naputol sa sinasabi nang biglang may ibinato sa kanya, dahilan para magulat siya at mapahinto. Si Ana na isang katulong na babae ang nakaluhod at nakatingin ng may matinding gulat at takot, halatang nagulat siya sa biglaang pangyayari. Ang bagay na inihagis ay bumagsak at nabasag sa sahig. Isa itong pitchel na may tubig, at kasama nitong nabasag ang mga salamin ng salamin sa mata ng lalaki, nagkalat ang mga bubog at tubig sa paligid. Nagulat at nagtanong ang lalaki, kamahalan, ano ba ang ibig sabihin nito? Habang nakatayo sa gitna ng mga basag na bubog at tubig, ang katulong naman ay takot at tinatakpan ang mukha, pero kalmado lang na sumagot ang prinsipe, pasensya na, nadulas lang ang kamay ko. Sa isip ng prinsipe, sinasabi niya, binasa ko ang nobelang ito ng mahigit 100 beses, syempre, alam ko ang lahat ng mangyayari. Sa isip ng prinsipe, inaamin niya, totoo namang kamag-anak ni Sign ang Imperatress, pero napakalayo ng kanilang pagkakamag-anak, kaya hindi man lang alam ng Imperatress na umiiral siya, takot at nanginginig na nagtanong si Sign sa prinsipe, kamahalan, ano po ba talaga ang ginagawa ninyo? Biglang gumalaw ng mabilis ang prinsipe at inihagis ang isang malaking lamesa, napakalakas ng lakas at bilis ng kilos, kaya halos hindi siya makagalaw sa gulat at takot. Kitang-kita ang matinding takot at gulat sa mukha ng lalaki, nanlaki ang kanyang mga mata at tumulo ang pawis. Sa isip ng prinsipe, hindi ko alam paano ako napunta dito, pero hindi ko hahayaang mamatay ng tahimik at walang laban tulad ng nangyari sa orihinal na kwento. Sinabi niya sa lalaki nang may pagmamalaki, nadulas lang ang kamay ko kasi sobrang nakakaabala ka, kaya sa tingin ko, ikaw ang may kasalanan nito. Sa labas, may isang uwak na may matingkad na pulang mata na nakadapo sa tuktok ng poste kung saan nakasabit ang watawat ng kaharian. Sa kanyang isip, inamin niya, sa totoong buhay, ipinanganak akong walang-wala, sa lahat ng puntong napuntahan ko, lagi lang akong binabalewala at inaabuso. Pero ayoko na, tapos na akong mabuhay ng ganoon, nagpasya siya, gagamitin ko ang lahat ng alam ko mula sa nobela, at ang kapangyarihan at posisyon bilang ikapitong prinsipe. Tinawag siya at tinanong, Sign, bakit ka lang nakatayo dyan? Kitang-kita sa mukha ni Sign ang matinding takot, pagkataranta, at pawis na pawis siya. Itinuro ng prinsipe ang sahig at malamig na sinabi, marumi na ang alpombra ngayon. Sa matinding galit at autoridad, nag-utos ang prinsipe, linisin mo ito, ang kanyang mga mata ay nagliliyab na pula, sa sahig ay nagkalat ang mga basag na salamin, tubig, at ang mga sirang salamin sa mata ni Sign, sa kanyang puso at isip, buo ang kanyang desisyon, mabubuhay ako at magtatagumpay, anuman ang mangyari. Sa isip ni Sign na sinasabing na sa mundong ito, itinuturing na mga Diyos ang maharlikang pamilya,
sila ang pinakamataas, makapangyarihan, at ang lahat ng bagay ay umiiral at ginawa para sa kanila lamang. Idinagdag niya na ang mga miyembro ng maharlikang pamilya ay may natatanging kapangyarihan na sa kanila lamang taglay, at kilala sila sa kanilang magandang kulay ginto na buhok, itinuturing silang mismong pagkatawan ng mga Diyos at sa gisag ng kadakilaan, ang kanilang pamumuno ay laging tinitingnan na tama, marangal, at puno ng kagandahan. Sa kabila ng kadakilaan ng buong pamilya, may isang malaking pagbubukod, ang ikapitong prinsipe, tinatawag siyang basura, at itinuturing na kahihiyan. Itinuturing siyang tanga, masama ang ugali, at lalo pang kinaiinisan dahil sa kanyang itim na buhok, nakakaiba at pangit tingnan kumpara sa gintong buhok ng ibang miyembro ng pamilya. Nagtataka ang lahat, paano nabibilang sa maharlikang pamilya ang isang nilalang na ganyan? Labis ang paghamak niya sa ikapitong prinsipe, tinawag itong kahabag-habag na talunan na laging yumuyuko at nagpapakababa sa iba. Galit na galit siya dahil sa dami ng perang ginastos at suhol na ibinigay niya, para lang makapagtrabaho at mapasailalim sa pamumuno ng isang taong itinuturing niyang walang kwenta at kahihiyan. Nakaluhod na ngayon si Sain sa sahig, nanginginig at hindi makapagsalita dahil sa takot at gulat. Nakaupo lang ng mahinahon ng prinsipe habang nakatingin sa kanya, at nakatayo rin ang katulong na babae na nakasaksi sa lahat. Nagagalit si Sain sa kanyang sarili habang naglilinis, kainis, hindi ko dapat sinasayang ang oras ko sa paglilinis ng sahig na ito, pero sa kabila ng galit at pagmamalaki, napilitan pa rin siyang sumunod. Pagkatapos, yumuko siya at sinabing, "Kamahalan, nalinis ko na po ang lahat." Sinubukan ni Sain na umalis at sinabing, "Paumanhin po, aalis na po ako," pero bigla na namang may inihagis ang prinsipe, at nabasag ang isang tasa sa sahig. Nanlaki ang mata ni Sain sa gulat at galit. "Kay kamahalan, ano po ba ang ibig sabihin nito?" Kalmado lang na sumagot ang prinsipe, "Isipin mo, napakaraming oras ang nasayang mo sa isang simpleng gawain lang. Sa tingin ko, dapat mong gamitin ang pagkakataong ito para masanay at magsanay pa lalo." Mahigpit at may awtoridad na nag-utos ang prinsipe, "Linisin mo ito," at sa pagkakataong ito, mas mabilis. Napansin ni Sain ang malaking pagbabago sa ugali ng prinsipe at sinabing, "Kakaiba talaga ang ikinikilos mo ngayon." Pagkatapos ay nagbanta siya, "Iniisip ko kung ano ang iisipin ng Imperatress kapag isinumbong ko sa kanya ang lahat ng ito." Kalmado pero matigas na napaisip ang prinsipe, "Hindi ka man lang makakalapit sa Imperatress, kaya tigilan mo na ang mga walang kabuluhang banta. Mukhang hindi ka pa rin natututo." Nagpasya siya, "Kailangan kong linawin ng maigi ang lahat, para wala ng gulo o problema na kailangan kong harapin pa." Tinawag ng prinsipe ang katulong at mahigpit na nag-utos, "Ikaw, takpan mo ang iyong mga tainga." Nagulat at nagtanong ang dalaga, "Opo, ano po, ang aking mga tainga?" Sa matinding banta at galit, sinabi ng prinsipe, "Ang usaping ito ay hindi para sa katulad mo. Kahit isang salita lang ang marinig mo, sisiguraduhin kung magtatrabaho ka nang wala ng mga daliri." Dahil sa takot, sumagot agad ang katulong, "Opo, kamahalan, gagawin ko po agad." Takot at nanginginig, mahigpit na tinakpan ng katulong ang kanyang mga tainga. Kitang-kita ang pawis at pangamba sa kanyang mukha. Seryoso at matalim ang tingin ng prinsipe habang nagsasalita. Kitang-kita sa mukha ni Sain ang matinding takot, pagkataranta, at galit na halos sumabog na. Nanginginig ang kanyang buong katawan at tumutulo ang pawis, dahil sa mga salitang narinig niya mula sa prinsipe. Nanginginig at namutla si Sain sa isang iglap, parang bangkay na nawala ng kulay at buhay ang kanyang mukha. Ikinwento ng isang katulong ang nangyari sa araw na yun, "Sinasabi ko sa inyo, bigla na lang siyang namutla, para siyang isang bangkay sa sobrang takot." Makalipas ang ilang araw, habang naglalaba, napansin ni Ana at ng ibang katulong ang malaking pagbabago, tungkol sa ikapitong prinsipe. "Hindi ba niyo ba napapansin na kakaiba na ang kanyang ikinikilos simula pa noong isang araw?" Sumang-ayon ang isa, "Tama ka, Ana, mayroon talagang nagbago sa kanya." Tinanong ni Ana na sinasabing, "Kayo rin ba ay nakakapansin?" Lalo silang natakot at nagsabing, "Naging nakakatakot na siya ngayon." Idinagdag ng isang katulong na, "Iniisip ko nga kung makakaligtas pa ba ako hanggang sa susunod na taon." Sinabi ng isa sa kanila, "Kahit paano, hindi naman natin siya madalas nakakasalubong nitong mga nakaraang araw, di ba?" Sumang-ayon naman ang kasama,
Totoo yan, hindi pa nga siya lumalabas ng palasyo ng prinsipe, napaisip lang si Ana at sumagot ng HMM. Napansin ng isa sa mga katulong at nagtanong, nga pala, Ana, okay lang ba na nandito ka? Ikaw naman ang nakatakdang maglinis ngayon. Biglang natauhan si Ana at gulat na sumagot, naku, tama nga. Sa loob ng isang aklatan na puno ng mga nakatambak na aklat at mga estante, may nagsabi ng mahinahon, maganda ang panahon. Habang humihigop ng tsaa sa tabi ng bintana, napagtanto ng prinsipe, dahil ginagaya ko na ang ugali at kilos ng ikapitong prinsipe mula sa nobela, wala silang dapat hinala sa akin, napansin din niya, maging ang mga katulong ay tila umiiwas na sa akin dahil sa takot. Mula noong araw na yon, naglaho na ang pagmamalaki at paghamak ni Sign, hindi na siya muling nagpakita o lumapit pa sa prinsipe, masaya at kontento na ang prinsipe, mas mabuti na rin yun, dahil ayoko nang muling ibato ang tsarera sa ulo ng sinuman. Mahina akong humigop ng tsaa ang prinsipe at napagtanto, kaya ako ganito kapanatag ay dahil mayroon pa akong sapat na oras, malinaw sa kanyang isip, 1 taon pa bago magsimula ang orihinal na kwento, at 3 taon pa bago ako mamatay. Malinaw pa rin sa kanyang alaala ang araw na natagpuan niya ang lumang nobelang, Dark Heather, sa sulok ng aklatan. Ito ay nabasa niya ng mahigit 100 beses, bawat pahina, bawat kwento, bawat detalye ay kabisado niya, ganyan niya kamahal ang kwentong iyon. Mahina akong humigop ng tsaa ang prinsipe at napagtanto, malayo pa ang oras bago dumating ang pangunahing tauhan, ang simula ng kwento ay malayo pa, kaya naman, nagpasya siya, sa ngayon, magpahinga muna at magpakasaya. Tumingala ang prinsipe at nakita ang maliwanag at magandang panahon, napakaganda ng panahon ngayon, sa kanyang isip, nagsabi siya ng may paghanga, kung mayroon lang akong pakpak, tiyak na napakagandang tanawin kapag nakatingin ako rito mula sa itaas. Biglang nagbago ang lahat, mula sa kapayapaan, biglang dumating ang isang nakakagulat at nakakatakot na pangyayari, nanlaki ang kanyang mga mata, tumulo ang pawis, at puno ng pagkagulat at takot ang kanyang mukha habang nagtataka siya sa nangyayari. Sa isang iglap, malakas na nabasag at nagkapira-piraso ang tasa na hawak niya. Sa gulat at sakit, sumigaw ang prinsipe, ano ang nangyayari? Bigla na lang, nadapa siya at napaluhod habang sumisigaw sa matinding kirot, parang nasusunog ang buong katawan ko. Napapikit at namimilipit siya sa matinding sakit habang iniisip, iba ito kumpara sa nakaraan. Parang hindi na niya makayanan ang nararamdaman niya at sumigaw sa isip, ang buong katawan ko, parang nasusunog ako. Sa gitna ng matinding sakit at pagdurusa, narinig niya ang boses ni Ana mula sa labas, kamahalan, si Ana po ito, maaari po ba akong pumasok para maglinis? Nanlaki ang kanyang mga mata sa pag-asa at pagsusumamo, at sa isip ay humihina niyang sinabi, may tao, parang awa niyo na, tulungan niyo ako. Dahan-daang binuksan ni Ana ang pinto habang hawak ang walles, walang narinig na sagot, kaya napabuntong hininga siya at napaisip, buti na lang, mukhang wala siya rito. Pagpasok ni Ana, gulat na gulat siyang nakita ang mga basag na piraso ng tasa at natapon na likido sa sahig, nanlaki ang kanyang mga mata at nasambit, naku, ano ang nangyari dito? Dahan-daang pinulot ni Ana ang mga basag na piraso at napabuntong hininga, naku, sayang naman, habang hawak ang isang piraso, naisip niya ng may lungkot, kung maibebenta ko lang sana ito, makakakain na ang buong pamilya ko ng 1 buwan. Biglang may narinig si Ana na malalakas at kakaibang tunog mula sa isang sulok, napalingon siya ng mabilis, nanlaki ang kanyang mga mata at puno ng pagtataka. Biglang lumitaw at lumipad patungo sa kanya ang isang malaking uwak na may nagniningning na pulang mga mata. Sa gulat at takot, nasambit niya, ano ito, uwak? Sa takot at gulat, napahakbang paatras si Ana at napatigil habang nakatingin sa itim na uwak na dahan-daang damapo sa sahig. Sa gulat at takot, kinuha at niyakap ni Ana ang uwak at sinabihan ito, munting uwak, paano ka nakapasok dito? May nakatira rito na nakakatakot na tao. Sa matinding gulat at hindi makapaniwala, napagtanto ng bida na siya mismo ay ang ikapitong prinsipe, nagbago ba ako? Mula sa pagiging ikapitong prinsipe, naging isang uwak, napuno siya ng pagtataka at tanong na walang sagot, pero bakit?
May halong lungkot at takot na sinabi ni Ana sa uwak, gusto sana kitang alagaan, pero kapag nakita kami ng prinsipe na ganito, pareho tayong mamamatay. Sa matinding pagkabigla at pagmamakaawa, sumigaw ang uwak na siyang prinsipe sa isip, sandali, ako yang ikapitong prinsipe. Dahan-daang inilalayo ni Ana ang uwak at sinabihan, marunong ka namang lumipad, di ba? Sige na, lumipad ka na at lumayo ng malayo. Sa matinding takot at awtoridad, sumigaw ang uwak, ang prinsipe, huwag mo akong bitawan, ito ay utos, kapag binitawan mo ako. Hindi nakinig si Ana at pinalaya siya mula sa mataas na tore, bumulusok siya pababa habang sumisigaw sa matinding takot at pagtanggi, hindi. Habang mabilis na bumabulusok pababa, puno ng takot at kawalan ng pag-asa ang kanyang isip, mamamatay na ako, ang pagbagsak na ito ay papatay sa akin. Habang mabilis na bumabagsak, puno ng takot at pag-iisip ang kanyang isip, paano ako makakaligtas dito? Dapat ko bang gamitin ang aking mga pakpak? Sa matinding pagnanais na mabuhay, sumigaw siya sa kanyang sarili, lumipad, ayokong mamatay ng ganito. Sa matinding pagsisikap at pagmamakaawa, sumigaw siya, parang awa niyo na, lumipad, sa hindi inaasahang pangyayari, biglang gumalaw at kumampay ang kanyang mga pakpak, huminto ang mabilis na pagbagsak, sa gulat at pagtataka, nasambit niya, ha? Habang nakabitin sa ere at nakakagalaw na ang kanyang katawan, puno pa rin siya ng pagtataka at pagkalito, ano ito? Sa gulat at saya, napagtanto niya, lumilipad ako, talagang lumilipad ako, ngunit agad na napalitan nito ng pag-aalala at tanong, sandali, pero, makakabalik pa ba ako sa pagiging tao? Lumipas ang ilang oras, lumitaw ang 3 buwan na magkakaiba ang kulay, senyales na gabi na. Sa ginhawa at pasasalamat, napagtanto niya, sa kabutihang palad, nakabalik ako sa pagiging tao, matapos subukan ulit at makasiguro, napatunayan niya sa sarili, matapos pang ilang beses na pagsubok, ngayon ay sigurado na ako dito. Sa gulat at pagkamangha, napagtanto niya ang katotohanan, mayroon ba akong kakayahang magpalit ng anyo at maging uwak kailan ko man gusto, mababago ko lang ito sa pamamagitan ng pag-iisip. Puno ng pagtataka at pagdududa, tanong niya sa sarili, pero bakit uwak pa sa lahat ng bagay? Ito ba ay sumpa mula sa uwak na nakita ko noong unang araw? Napagtanto niya ang isang mahalagang bagay, ang ganitong kakayahan ay hindi kailanman nabanggit sa nobela. Puno ng pagkalito, inamin niya, hindi ko alam kung paano ko nakuha ang kapangyarihang ito, ngunit malinaw ang kanyang desisyon, pero isang bagay ang sigurado, hindi ko dapat ipaalam o malaman ito ng sinuman. Matapos ay lock ang bintana, nagpatuloy siya sa pag-iisip at napagtanto niya ang bigat ng kanyang natuklasan, ang pagiging uwak ay isang kakayahang hindi kailanman lumabas o nabanggit sa nobela, dahil dito, naintindihan niya ang malaking epekto nito, maaari nitong baguhin ang buong takbo ng kwento. Habang nag-iisip tungkol sa kanyang kapangyarihan, napagtanto niya, ang kakayahang ito ay malamang nagaling din sa Manes. Biglang naantala ang kanyang pag-iisip nang may tumawag mula sa labas ng pinto. Kamahalan, malapit nang magsimula ang gabing ritual, kailangan niyo nang maghanda at umalis agad. Sa seryoso at malalim na pag-iisip, bulong niya sa sarili, kaya ngayon na pala. Lumipat ang eksena sa isang pagtitipon, ipinaliwanag ng ating bida na minsan sa bawat buwan, nagtitipon ang emperador at ang lahat ng pangunahing prinsipe at prinsesa para sa sagradong seremonyang ito. Bagamat tinatawag itong sagradong seremonya, alam ng lahat na ito ay walang iba kundi isang pagsubok para sa pagpili ng susunod na tagapagmana ng trono. Idinagdag niya na siyempre, ang ikapitong prinsipe ay hindi man lamang itinuturing na karapat-dapat makipaglaban. Habang nakaupo sa dulong bahagi ng mesa, ang karaniwang pwesto ng ikapitong prinsipe, napagtanto niya, ibang-iba talaga ang pakiramdam kapag nakikita at nararanasan mo ito ng personal kumpara sa nababasa ko lang noon. May halong pangungutya at pagmamalaki, nag-usap ang dalawang prinsipe na may maputlang buhok at nagniningning na anyo, marahil ay dahil nakakasilaw ang kanilang ganda at liwanag, at sa masakit na paghahambing, idinagdag nila, kung ikukumpara sa kanila, ang ikapitong prinsipe ay walang kaiban sa isang karaniwang uwak, madilim, pangit, at walang halaga. Sa sandaling yun isang prinsipe ang sumigaw na, paano ka ng ahas na tumayo ng matangkad at may dangal gayong isang hanggal ka naman,
Wala ka bang hiya? Habang nakatingin sa kanya, napaisip siya ng malalim, ang taong nasa harap ko ay. Siya ay si Prinsipe Zelos Abaran, ang ikawalong prinsipe at ang kanyang kapatid sa ama na 17 taong gulang pa lamang. Malinaw na hindi niya ako kinikilala o iginagalang bilang nakatatandang kapatid. May halong pangungutya at panghahamak. Tanong niya, bingi ka ba bukod pa sa pagiging kawawa at walang silbi? Sa isip niya, malinaw ang tingin niya sa kanyang kapatid. Isa lamang siyang maliit na kontrabida, katulad ng kung paano inilarawan ang ikapitong prinsipe noon. Habang si Zelos naman ay lalong nagagalit dahil sa pananahimik niya, hamampos ito sa mesa at sumigaw, "Hoy! Kinakausap kita, bakit ikaw?" Sa mahinahon ngunit makapangyarihang tinig, sumingit ang unang prinsesa at sinabi, "Sige na, magkasundo na kayo, magkapatid kayo, hindi ba? Huwag naman sana tayong gumawa ng gulo sa harap ng kanyang kamahalan ng emperador." Dahil sa kanyang presensya at autoridad, agad na lamambat at natakot si Zelos, at may kaba na humingi ng paumanhin, "Patawad po, unang prinsesa." Napagtanto niya ang pagkakaayos ng lahat, kaya siya pala ang unang prinsesa, at mula sa kaliwa, naroon ang unang prinsipe, ikatlong prinsipe, at ikalawang prinsipe. Kitang-kita ang pagkakaiba at antas, nakaupo sila ng sunod-sunod ayon sa kanilang ranggo at kapangyarihan. Ipinaalam ng ating bida na mayroong batas sa mundong ito, habang mas maliwanag at mas maputi ang kulay ng buhok, mas malakas ang kapangyarihan. Idinagdag niya na ang mga nagtataglay ng manes, ang natatanging at mahiwagang kakayahan ng mundong ito, ay walang iba kundi ang mga miyembro ng maharlikang pamilya. Habang nakatingin siya sa kanila, naisip niya na sa kabaligtaran, ang katawang ito na kanyang ginagalawan ay mayroong maitim na buhok. Siya lamang ang nag-iisang ipinanganak sa maharlikang pamilya na walang kahit katiting na bakas o kapangyarihan ng manes. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit ang dating may-ari ng katawang ito ay naging baluktot ang ugali. At ang pinakamataas at pinakadakila sa lahat ng kapangyarihan ng manes sa mundong ito ay, syempre ang emperador. Sa bawat hakbang na tumataginting at puno ng bigat, lumitaw ang kanyang presensya, ang may pinakamaliwanag at pinakamakinang nabuhok sa lahat. Ito ang emperador, ang ama nilang lahat at ang may hawak ng kapangyarihang higit sa lahat. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na upang patahimikin at igalang ng buong kaharian. Isang matatag na anunsyo ang umalingawngaw, papasok na ang kanyang kamahalan ng emperador. Sa kanyang pagdating, lahat ay yumuko at nagbigay pugay, kaluwalhatian sa isang kamay, at pananalig sa kabila. Sa pagsasama ng mga kamay, walang hanggan ang kapangyarihan. Ang kanyang presensya ay puno ng kapangyarihan at kadakilaan. Siya ang emperador, ang pinakamataas at pinakadakila sa buong imperyo, at ang may hawak ng pinakamalakas na kapangyarihan ng manes. May matatag at walang alinlangan na tinig. Utos niya, huwag tayong mag-aksaya ng oras, simulan na agad. Ang asul na batong ito ay tinatawag na frasa, isang sinaunang bagay na iniwan pa ng unang emperador. Kapag inilagay o ipinasok ang kapangyarihan ng manes dito, nasusukat at nakikita nito ang tunay na antas at lakas ng kapangyarihan ng sinumang gumagamit. Sa sandaling inilagay ang kamay ng emperador sa prasa at gumamit ng kanyang kapangyarihan, nagsimulang lumitaw ang kakaibang enerhiya na kulay asul. Ang paraan ng pagsukat sa kapangyarihan ng manes ay simple at malinaw. Nakikita ito sa kung gaano kalayo at gaano kalakas ang liwanag na lumalabas mula sa batong prasa. Habang mas malayo at mas maliwanag ang liwanag, mas mataas at mas dakila ang antas ng kapangyarihan, at sa harap nila, ipinakita ng emperador ang rurok nito, isang liwanag na dumiretso at umaabot sa pinakamalayo, patunay na siya ang may hawak ng pinakadakilang kapangyarihan sa lahat. Sa pagkamangha at pagpupugay, bulong ng lahat, umabot hanggang dulo ng mesa ang liwanag, gaya ng inaasahan mula sa kanyang kamahalan ang emperador. Ngunit sa loob-loob niya, napagtanto ko ang isang bagay, sandali, palagi bang umaabot hanggang dulo ang liwanag na iyon? Pagkatapos ipakita ang kanyang walang kapantay na kapangyarihan, nagbigay ng hamon ang emperador, kung may sino mang nagnanais na sumubok o makipagsabayan, lumapit at humarap. Matapos ang hamon ng emperador, nanatiling tahimik at walang imik ang ating bida. Sa harap ng lahat, lumapit ang unang prinsipe, ang pinakamalakas, pinakamakinang, at inaasahang magmana ng trono. May paggalang at kumpiyansa, sinabi niya, kanyang kamahalan ang emperador,
ako ang tatanggap sa hamon. Napagtanto ng bida na, bagamat walang paghihigpit, karaniwang tanging ang unang prinsipe lamang ang lumalahok sa ritual na ito. Ang dahilan ay malinaw, sapagkat kapag naitakda na ang antas at ranggo ng manes, ito ay halos hindi na nagbabago kailanman. Habang nakapatong ang kamay ng unang prinsipe sa prasa at gumamit ng kanyang kapangyarihan, sinabi ng ating bida sa kanyang seliri na sa mundong ito, ang dami at lakas ng manes ay katumbas ng tunay na kapangyarihan at halaga ng isang nilalang, at ang unang prinsipe, na itinuturing na pinakamalakas at pinakamakinang sa lahat, ay laging ginagamit ang ritual na ito upang ipakita at ipagmalaki ang kanyang dakilang kapangyarihan sa harap ng buong maharlikang pamilya. Napagtanto ng bida na ang layunin ng ritual ay malinaw, upang ipakita kung sino ang tunay na nakatayo sa pinakatuktok ng lahat ng antas at kapangyarihan, at kung sino ang tunay na karapat-dapat maging susunod na emperador. Sa halip na inaasahang tagumpay at kaluwalhatian, isang nakakagulat at nakakatakot na pangyayari ang naganap. Ang unang prinsipe, na inaakalang pinakamalakas at walang kapantay, ay biglang napasigaw sa sakit at gulat. May mga dugo ang tumulo mula sa kanyang bibig, at ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkalito. Sa gulat at takot, sumigaw ang ikalawang prinsipe, kapatid. Sa matinding sakit, takot, at pagkalito, na puno ng dilim at dugo ang kanyang paningin. Sa gitna ng matinding kaguluhan at pagkataranta, umalingaw-ngaw ang sigaw na, Hoy, mayroon bang sino man dyan? Mabilis, tawagin niyo agad ang manggagamot. Ang bida ay nakatayo ngayon sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang mukha ay puno ng gulat at pawis, tila nagulat din sa biglang pangyayari. Ngunit sa sandaling iyon, naisip ng ating bida na habang ang lahat ay naliligaw at napupuno ng kaguluhan at pagkataranta, ako lamang ang nag-iisang nakakaunawa at nakakaalam ng buong katotohanan sa sandaling iyon. Idinagdag niya na ang katotohanan ay malinaw sa kanyang paningin, ang unang prinsipe ay malapit ng mamatay, dugo ang tumutulo mula sa kanyang buong katawan, mula sa bibig, sa ilong, at sa bawat bahagi ng kanyang balat. Sa sandaling iyon, ipinahayag ng ating bida na sa wakas, nagsimula na ang pangunahing kwento. Ang tinatawag na manas ay ang natatangi at espesyal na kapangyarihan na umiiral sa mundong ito. Karaniwan itong lumilitaw at namamana lamang sa loob ng maharlikang pamilya at sa kanilang mga kadugo. Ngunit ang uri, lakas, at anyo ng kapangyarihang ito ay nagkakaiba-iba sa bawat isa. Ang bawat isa ay may kani-kanyang natatanging kapangyarihan. Ang unang prinsipe ay may kapangyarihan ng tubig, malawak, malakas, at tila walang hanggan. Ang ikalawang prinsipe naman ay may kapangyarihan ng apoy, nagliliyab, mainit, at mapanirang lakas. Ang inaasahang resulta ng pagsukat sa kapangyarihan ng unang prinsipe ay nakatakda na noon pa man, dapat lamang itong umabot at mapuno ng kalahati ang sukat. Sa gitna ng kaguluhan at takot, umalingaw-ngaw ang mga sigaw, kapatid, hoy, mayroon bang sino man dyan? Mabilis, tawagin niyo agad ang manggagamot. Nalilito sa pag-iisip ang ating bida sa nangyayari, dahil sa orihinal na takbo ng kwento, dapat pa lumipas ang kalahating taon bago bumagsak ang unang prinsipe, at sa panahong iyon lamang dapat magsimula ang pagpapakilala ng tunay na pangunahing tauhan. Tinanong ng ating bida sa kanyang seliri na bakit nga ba kaya niyang maging uwak, idinagdag niya na siya ang ikapitong prinsipe, ay isang tauhan na sa orihinal na kwento ay hindi dapat makagamit ng kapangyarihang manes. Isang kakayahang hindi kailanman nabanggit sa orihinal na kwento, lumitaw ito ng eksakto noong ako ay naging siya. Napapaisip ang ating bida, talaga bang pagkakataon lamang ito, o mayroon itong mas malalim na kahulugan? Lumipat ang eksena sa isang bulwagan, habang may bumato ng gintong bagay, sa isang iglap, nabasag at naduraj ang gintong bagay sa harap ng ating bida, isang patunay ng lakas na hindi inaasahan. Naisip niya na mayroon siyang lakas na tila isang halimaw. Ito ang nambato sa ating bida, ang unang prinsipe. Tumawa siya ng may paghamak at sinabi, akala ko may nagpadala ng mamamatay tao, pero isa lang palang walang silbi at tanga na hindi man lang marunong gumamit ng manes. Tinitigin niya ang ating bida ng masama at sinabing, paano ka ng ahas na humarap sa akin, basura kang katulad mo. Tumingin ang ating bida sa kanya ng may ngisi at sinabi, kung isa akong mamamatay tao, matagal ka ng patay ngayon,
hindi mo man lang napansin ang presensya ko hanggang sa magsalita ako, hindi ba? Ang kanyang mukha ay puno ng gulat at takot habang ipinaalam ng ating bida ang katotohanan. Ito ang silid ng susunod na emperador, ang pangalawang pinakaligtas at pinakabantayang lugar sa buong imperyo. Ngunit nakapasok pa rin ang isang katulad ko nang walang kahit kititing na ingay o babala. Pagkatapos ay napamura ang unang prinsipe sa galit na sinasabing, "Dammit, sampain ang lahat." Sa sandaling yun, nahulog ang basag na piraso ng salamin at umalingaw-ngaw sa paligid. Sa matinding galit at pagkalito, sinuntok niya ang salamin hanggang sa ito ay mabasag habang sinasabi, "Maayos ang lahat kaninang umaga pa lang, ang kahapon ay parang mga karaniwang araw din." Nauutal siyang sumigaw, pero ang kanyang kamao ay nakabaon sa basag na salamin, napapaligiran ng liwanag ng kanyang kapangyarihan, ngunit hindi niya maipaliwanag ang nangyari. Sa sandaling yun, napaluhod siya sa sahig at hinawakan ang kanyang mukha, habang nanginginig ang kanyang buong katawan, umuungol siya sa sobrang sakit. Napabulong siya habang hawak ang kanyang mukha na puno ng dumi at dugo. Sa tuwing susubukan kong gamitin ang manes, pakiramdam ko ay nagliliyab ang buong katawan ko. Hindi pwede, hindi totoo, hindi ko na ba muling magagamit ang aking kapangyarihan? Sinubukan niyang humakbang habang sinasabi sa kanyang sarili na, "Hindi pwede, ako ang unang prinsipe ng imperyo ng Abaran, ako ang susunod na emperador ng buong imperyo." Ngunit bumalik ang eksena bago ang sandaling yun, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang gintong tubo habang puno ng pagmamalaking sinabi, "Iba ako sa mga iba pang mga uod na yan, syempre, naiiba ako." Nakaupo siya roon, nakayuko at humihit-hit ng usok mula sa gintong tubo, kinumbinsi niya ang kanyang saliri na, "Wala naman itong malubha, kapag nagpahinga lang ako, babalik din ang aking manes." Mula sa dilim, seryoso niyang sinabi, "Kung nais mo pang mabuhay, mas mabuting itigil mo na ang paggamit niyan." Sa gulat at takot, bigla siyang napabalikwas at sumigaw, "Sino ang nandyan?" Ang gintong tubo ay ibinato mula sa kanyang kamay habang nakatingin siya sa anino na nakatayo sa dilim. Mula sa dilim, lumitaw ang ating bida. Sa isang iglap, nabasag at naduraj ang gintong bagay sa harap ng ating bida, isang patunay ng lakas na hindi inaasahan. Naisip niya na mayroon siyang lakas na tila isang halimaw. Tumawa siya ng may paghamak at sinabi, "Ha? Akala ko may nagpadala ng mamamatay tao. Pero isa lang palang walang silbi at tanga na hindi man lang marunong gumamit ng manes." Tinitigan niya ang ating bida ng masama at sinabing, "Paano ka nang ahas na humarap sa akin, basura kang katulad mo?" Tumingin ang ating bida sa kanya ng may ngisi at sinabi, "Kung isa akong mamamatay tao, matagal ka nang patay ngayon, hindi mo man lang napansin ang presensya ko hanggang sa magsalita ako, hindi ba?" Ang kanyang mukha ay puno ng gulat at takot habang ipinaalam ng ating bida ang katotohanan. Ito ang silid ng susunod na emperador, ang pangalawang pinakaligtas at pinakabantayang lugar sa buong imperyo. Ngunit nakapasok pa rin ang isang katulad ko nang walang kahit kititing na ingay o babala. Nagtataka at galit na tanong ng unang prinsipe, "Paano ka nakapasok sa silid ko? Anong uri ng panlilinlang ang ginamit mo?" Mahinahon na sumagot ang ating bida, "Umakyat lang ako sa pader mula sa labas." Sumigaw ang unang prinsipe at sinabing, "Talaga bang inaasahan mong paniniwalaan ko yan?" Umalingaw-ngaw ang kanilang usapan mula sa bintana, mahinahon na sinabi ng ating bida habang nakatingin sa kanya na, "Hindi mahalaga kung naniniwala ka sa akin o hindi, dahil hindi iyon ang tunay na mahalaga." Nag-aalalang tanong ng ating bida na, "Kumusta ang pakiramdam mo?" Idinagdag niya na, "Alam kong sinabi ng mga manggagamot na wala namang masama sa iyo. Pero alam mo sa sarili mo ang tunay na kalagayan mo. Higit pa sa sinumang iba pa." Nang marinig yon, napuno ng gulat at takot ang kanyang mukha, tumulo ang pawis sa kanyang noo, at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Napabuntong hininga siya at ngumisi ng mapait, bigla siyang humalakhak ng malakas at walang tigil, mahinahon na nakatingin ang ating bida sa kanya ng diretso. Habang sinabi ng unang prinsipe na, "Tama, naiintindihan ko na ngayon ang lahat, mas matalino ka pa pala kaysa sa inaakala ko." Na may matinding galit at hinala, humalakhak siya ng nakakatakot at sumigaw, "Ito ba ang iyong plano? Lagyan ako ng lason at pagkatapos ay makipagkasundo, lahat ng ito para lang iligtas ang sarili mo kapag ako na ang naging emperador?" Iniabot niya ang kanyang kamay at sumigaw, "Kung iyan ang iyong plano,
Napakalaking pagkakamali ang ginawa mo, ikaw na hanggal at musmos na kapatid. Bago pa makalapit sa kanya ang unang prinsipe, seryosong sinabi ng ating bida na, sa loob ng isang linggo, ikaw ang magdarasal na sana ay patay ka na habang dumadaloy ang dugo mula sa iyong mga mata at tainga. Nang marinig yun, napahinto siya na nagulat at hindi makapaniwala, habang ang kanyang bibig ay bumubulong ng may pagkalito. Ano? Umupo ang ating bida ng comfortable at seryosong sinabi, hayaan mong linawin ko ang isang bagay, wala akong ginawang anumang pandaraya, at wala akong binalak na anumang lihim na plano laban sa iyo. Ngunit mabilis na lalala ang iyong kalagayan, sa huli, mamamatay ka habang umuubo ng dugo mula sa buong katawan mo, hindi ko pa natutuklasan kung sino ang nasa likod nito. Tumingin ang ating bida sa kanya at seryosong sinabi, ngunit may isang bagay akong tiyak na sasabihin sa iyo, makinig kang mabuti sa sasabihin ko ngayon. Sinabi ng ating bida na, ito na ang huling pagkakataon mong mabuhay, nang marinig yon ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkabalisa. Makalipas ang ilang sandali, lumipat ang eksena sa gitna ng madilim at maulang gabi, nag-transform ang ating bida bilang isang malaking uwak na may nagliliyab na pulang mata, lumilipad ng mabilis, napagtanto ng ating bida na, sa kabutihang palad, siya ay kasing simple at duwag pa rin tulad ng sa kwentong nabasa ko, idinagdag niya na, hindi man lang siya nagpadala ng sinumang sumubaybay sa akin nang umalis ako sa kanyang palasyo. Habang naiwan siyang nakaupo sa sahig, hawak ang kanyang ulo sa matinding sakit, napangiti ang ating bida sa kanyang isip, sa loob ng mahabang panahon, magagamit ko siya sa anumang paraan na naisin ko. Habang lumilipad siya sa anyo ng isang uwak sa ibabaw ng palasyo sa gitna ng ulan, napaisip siya, sa katunayan, napakaganda at napakalaking tulong ng kakayahang ito, hindi ba, mas marami pa akong mapupuntahang lugar kaysa sa inaakala ko. Habang mabilis siyang lumilipad sa himpapawid, bigla niyang naisip, teka, dahil nasa labas na naman ako. Sa sandaling yun, bigla siya nag-iba ng direksyon. Sa ilalim ng maliwanag na araw at malawak na langit, habang nasa loob ng marangyang palasyo, napaisip si Ana ng malalim, ano ang dapat kong gawin? Si Ana na isang katulong ang nakatayo sa tapat ng pinto, puno ng pag-aalala habang nagkukwento, 2 araw nang hindi kumakain ang prinsipe, at wala ni isang senyales ng buhay o galaw na naririnig mula sa loob ng kanyang silid. Sa matinding takot at pangamba, napasigaw ang katulong habang nanginginig ang buong katawan, kung may masamang mangyari sa prinsipe, ang sinumang may sala ay parurusahan ng kamatayan dahil sa pagpatay sa miyembro ng maharlikang pamilya. Kumatok siya ng malakas sa pinto at sumigaw, yung kamahalan, ayos lang po ba kayo? Muling nagtanong ang katulong habang nanginginig ang boses, paumanhin po, maaari po ba akong pumasok? Bago pa man na mabuksan ni Ana ang pinto, biglang binuksan ng ating bida ang pinto at makita siyang halos mapadapa sa gulat habang nabibitawan ang kanyang dalang pagkain, mahinahong na tinanong ng ating bida, ano ang kaguluhang ito? Napadapa ang katulong at nabasag ang lahat ng kanyang dalang kagamitan at pagkain sa sahig. Nakatingala siya sa sapatos ng ating bida habang nakahiga sa sahig, ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkataranta, ang inumin na nahulog ay tumapon at damaloy patungo sa paanan ng prinsipe, nag-iwan ng maruming mantsa. Tinitigan ng prinsipe ang katulong ng diretso at walang emosyon. Sa matinding takot at luha, lumuhad siya at sumigaw habang nanginginig ang buong katawan, nagkasala po ako, nag-alala lang po ako na baka masama ang pakiramdam ninyo, kamahalan. Umiiyak at nanginginig ang katulong habang pilit na nagpapaliwanag, kaya lang po, ang ibig kong sabihin po. Tinatanong ng prinsipe kung paano mananagot ang katulong dahil nagdulot ng kaguluhan ngunit hindi lang yun, nadumihan pa ang sahig at ang kanyang sapatos, sa sobrang takot, sinabi ng katulong na karapat-dapat siyang mamatay at nakiusap na huwag lang parusahan ang kanyang pamilya. Pinawalang bisa ng prinsipe ang parusa at iniutos lamang na linisin ang kalat sa loob ng 5 minuto at umalis agad, laking gulat ng katulong sa hindi inaasahang magaan na utos, at agad siyang sumang-ayon. Nang sinimulan na niya maglinis, mahigpit na ipinagbawal ng prinsipe sa katulong na pumasok sa kanyang silid maliban na lang kung siya ang tumawag. Habang umalis ang ating bida, sa isip niya, labis ang sinabi ng babae na handang ibigay ang buhay,
at sapat na ang utos na ito upang hindi na siya muling maabala. Makikita ang maaliwalas na asul na himpapawid na puno ng mapuputing ulap, kasama ang kawan ng mga ibong lumilipad ng magkakasama. Isang buwan na ang nakalipas mula nang dinyugo ang ilong ng unang prinsipe sa panahon ng seremonya. Tahimik nang kumakalat sa loob ng palasyo ang balita, sinasabing nawalan na ng kapangyarihan ang unang prinsipe na siyang inaasahang maging susunod na emperador. Para sa ibang mga prinsipe at prinsesa, kumakalat ang sabi-sabing dumating na ang pinakamagandang pagkakataon. Ayon sa kwento, nakiusap ang unang prinsipe sa emperador na paunay ng paligsahan sa Pangangaso upang mapatahimik ang mga usap-usapan, gayunpaman, ang kakaibang bagay ay nangyari ito ng mas maaga ng 6 na buwan kaysa sa inaasahan. Habang nakasakay sa kabayo, sa isip niya, sa kabutihang palad, hanggang ngayon ay sumusunod pa rin ang mga pangyayari sa orihinal na takbo ng kwento. Ang tunay na alalahanin ay kung ang mga pagbabagong ito ay nananatili lamang sa loob ng palasyo, o kung naaapektuhan na rin ito ang pangunahing tauhan sa labas. Bumukas ng malawak ang malalaking tarangkahang bato, at lumabas mula rito ang napakaraming kawal na nagtipon sa luntiang lupain. Ipinaliwanag ng ating bida na, ngayon ang araw ng paligsahan sa Pangangaso ng Maharlika, umaasa ang ating bida na kung pinalad, makikilala niya ang taong yun sa araw na ito at maibibigay na rin ang nais niyang ipasa. Tumawa ng mapang-api ang isang lalaki at sumigaw, "Hoy, walang kwentang uod." Ininsulto ng lalaking nakasakay sa maputing kabayo ang ating bida. Ang itim na kabayong yan ay bagay sa isang nakakatakot na nilalang na katulad mo. Sa isip naman ng ating bida, ang ikinababahala ko ay 1 taon pa bago magsimula ang orihinal na kwento. Ang taong ito ay mas mainitin ng ulo at padalos-dalos kumpara sa inilarawan sa nobela. Sa isip ng bida, hahayaan ko na lang siya, may mahalagang bagay akong dapat pagtuunan ng pansin ngayon. Habang patuloy na sumusulong ang ating bida, galit na sumigaw ang lalaki, "Punyeta, binabaliwala mo ba ako?" Sinabi ng ating bida, ang itim na kabayong ito ay tila sadyang ginawa upang tuyain ako, ngunit sa totoo lang, mas gusto ko ito kaysa sa ginto. Idinagdag niya, sa paanuman, tila paborito ng mga hayop ang ika-7 prinsipe. Ipinahayag ng ating bida na sa wakas ay nakarating na sila, at halatanggan ang pakiramdam ng ating bida habang nakatingin sa paligid. Sinabi ng ating bida habang nakatingin sa malawak na tanawin, ito ang pasukan patungo sa kagubatan ng Maharlika. Sa harap nila ay bumubungad ang masukal na kagubatan at matatiyog na bundok, habang patuloy silang sumusulong sa makikitid na daan. Ipinakikita ang tore ng simula, kung saan taunang idinaraos ang seremonya ng pagbubukas. Ito ay isang dambuhalang gusaling bato na tumatayo ng matayog sa gitna ng kagubatan. Sinabi ng bida habang nakatayo ng tuwid, kapag natapos na ang seremonya ng unang prinsipe, magsisimula agad ang paligsahan sa Pangangaso. Sa isip ng ating bida, hindi ito simpleng paligsahan, isa itong malupit na pagtatanghal para sa kapangyarihan at politika. Nakikita ang emperador na nakasakay sa kabayo, may mahabang puting buhok at balbas, nakasuot ng marangal na kasuotan na may makakapal na balahibo sa balikat, nakatingin siya ng seryoso sa unahan habang mahigpit na hawak ang renda ng kabayo. Sinabi ng emperador, "Unang prinsipe, maghanda ka para sa seremonya ng pagbubukas." Agad na sumagot ang unang prinsipe, "Opo, kamahalan." Bati ng ikalawang prinsipe, "Natutuwa akong makita na maayos ang iyong kalusugan. Kapatid, naisip mo na ba ang iyong hiling?" Nagtatakang sumagot ang unang prinsipe, "Anong hiling ang sinasabi mo?" Dito, halatang naninigas at hirap na kumilos ang unang prinsipe habang nakangisi ang kapatid sa likuran. Ipinaliwanag ng ikalawang prinsipe, "Ang tinutukoy ko ay ang hiling na ibibigay ng emperador sa mananalo ng paligsahan. Hindi ba't sigurado nang ikaw ang mananalo ngayon?" Buong pagmamalaking sumagot ang unang prinsipe, "HMP, syempre naman." Umakyat ang unang prinsipe patungo sa dambana sa paanan ng tore ng simula. Ang seremonyang ito ay para ipakita ang tunay na lakas o manes ng magiging susunod na emperador, isang paraan ng pagpapamalas ng kapangyarihan ng Maharlika sa harap ng lahat ng mararangal. Nagpahayag ang isang marangal, isang karangalan na makita ng harapan ang kapangyarihan ng unang prinsipe, ngunit may isa na bamulong,
Ngunit narinig ko ang sabi-sabi na may naganap na malubhang aksidente kamakailan, agad siyang pinatahimik ng kasama, huwag kang maingay, paano kung may makarinig sa iyo? Sa matinding galit na naipakita sa kanyang mukha, naisip ng unang prinsipe, hindi ako makapaniwala na nakikinig talaga ako sa walang kwentang uod na yan, dagdag pa niya sa kanyang isip, sana lang ay hindi siya nagbibiro. Sa isip ng unang prinsipe, lumitaw ang mukha ng ating bida na may kakaibang ngiti at matalim na tingin, naalala ang mga nangyari sa gabing yun. Sa matinding galit habang naglalabas ng maningning na asul na kapangyarihan, naisip ng unang prinsipe, kung nagsinungaling siya sa akin, sisiguraduhin kung mamamatay siya sa pinakamasakit na paraan. Sa isip ng ating bida, tingnan mo siya, naninigas sa kaba, pagkatapos ay nakangising sinabi niya, huwag kang masyadong kabahan, Leisha. Sa matinding tingin at halos mapunit na bibig dahil sa galit, naisip ng ating bida, kung sinunod niya ng tama ang aking mga utos, tiyak na magiging kawili-wili ang mga susunod na pangyayari. Sa sandaling gamitin ng unang prinsipe ang kanyang kapangyarihan, nagsimulang dumilim ang langit, habang lumilipad ang mga dahon sa paligid at lumalakas ang ihip ng hangin. Sa gitna ng lahat, nakatayo ang unang prinsipe habang buong lakas na naglalabas ng maningning na asul na kapangyarihan mula sa kanyang mga kamay, umiikot ito ng matindi na naging bola na tubig at nagpadala ng matitinding alon. Umiikot ng mabilis ang maningning na asul na liwanag at enerhiya sa paligid ng tore ng simula, tila sumasabog ang lakas ng unang prinsipe na tumatayo sa gitna nito habang ang mga alon ay umaabot hanggang sa malalayong lugar. Mabilis na dumadaloy at umiikot ang maningning na asul na liwanag at lakas na tila humahawi sa hangin. Isang lalaki ang tinamaan ng matinding alon ng enerhiya at napasigaw sa sakit, "Arg!" Habang ang isa pang kasama ay nagbabala ng may takot, "Mag-ingat ka. Huwag kang mahuli sa aipo-aipo ng lakas na ito." Sa gitna ng matinding kaguluhan at pagsabog ng lakas, mariing nag-utos ang isang lalaki, "Lahat, umatras kayo." Habang ang ating bida ay nanatiling tahimik at puno ng pangamba sa kanyang nakikita. Napapaligiran ng maningning na asul na liwanag at lakas, seryoso at puno ng kapangyarihang nagpahayag ang unang prinsipe, "Ako ang unang prinsipe." Habang patuloy na lumalabas ang maningning na asul na lakas mula sa kanyang katawan, buong diin at halos nanginginig na binanggit ng unang prinsipe ang kanyang pangalan, Leisha, Abaran. Sa sandaling yun, pilit niyang itinaas ang bowl ang enerhiya ng tubig, buong galit at pagmamalaking sumigaw ang unang prinsipe habang nakataas ang kanyang mga kamay, "Ako ang magiging emperador." Sa sandaling pinakawalan ng unang prinsipe ang kanyang kapangyarihan sa himpapawid, lumitaw ang isang dambuhalang mukha ng dragon na gawa sa nagniningning na asul na enerhiya, nakangisi ng nakakatakot habang ang unang prinsipe ay nasa lupa, nakataas ang mga kamay at tila kumokontrol sa buong kapangyarihang yun. Ang buong paligid ay puno ng kumikinang na liwanag at malalakas na alon na nagpapatunay sa tindi ng kanyang lakas. Habang nakataas ang parehong kamay, buong lakas na inilalabas ng unang prinsipe ang kanyang kapangyarihan, lumalabas mula sa bulang enerhiya ang dambuhalang alon ng asul na liwanag na tumataas ng patungo sa langit. Ang langit ay puno ng nagniningning na asul na liwanag at naglalakihang alon ng enerhiya na tila sumasabog mula sa itaas, sa ibaba. Nakatingin ng may pagkamangha at pagkataranta ang maraming tao habang naririnig ang malalakas na tunog na sumasabay sa matinding pagpapakita ng kapangyarihan. Makalipas ang ilang sandali, nang matapos ang magpakawala ng kapangyarihan ang unang prinsipe, nagsimulang lumiwanag ang kapaligiran, habang ang lahat ng nakapanood ay nanatiling walang imik, puno ng pagkamangha at takot ang kanilang mga mukha, na may mga butil ng pawis na tumutulo sa kanilang noo. Hindi sila makapaniwala sa napakalakas na kapangyarihang kanilang nasaksihan. Nang makita ang lakas ng unang prinsipe, isang matandang opisyal ang nagsabi na, "Kaya ito ang tinatagong lakas ng maharlikang angkan." Sa matinding pagkamangha at paggalang, napabulalas ang lahat, "Wow!" Habang ang iba ay sumigaw ng buong puso, "Mabuhay ang prinsipe, mabuhay ang unang prinsipe," nanginginig pa rin ang buong katawan ng prinsipe sa bigat ng kanyang sariling kapangyarihan. Ngunit halatang puno siya ng tagumpay at pagmamalaki. Bumalik ang eksena sa silid ng unang prinsipe, kung saan inutusan ng ating bida ang unang prinsipe, habang inilahad ng isang kamay ang isang bato at sinabi, "Hawakan mo ito at ibuhos ang iyong lakas dito."
Nagulat at galit na sumagot ang unang prinsipe, isang bato. Pinagtatawanan mo ba ako? Mahina kong ipinaliwanag ng ating bida habang hawak ang bato. Ang batong ito ay may kakayahang sumipsip ng maruming lakas. Dagdag pa niya ng may matinding babala. Kung ayaw mong gamutin, maaari kang mamatay ng ganyan. Idinagdag niya, parang hindi naman ako nagmamadaling iligtas ka. Sa kabilang banda, halatang nanginginig ang buong katawan ng unang prinsipe dahil sa matinding sakit at galit, na halos mapunit ang kanyang mukha sa tindi ng damdamin. Sa kasalukuyan, habang bumababa sa kabayo, napangiti siya at naisip, nakakuha pa rin ako ng kaunting panahon. Bagay na dapat ay lilito lamang sa huling bahagi ng orihinal na kwento, ngunit sa palagay ko ay walang masama kung gagamitin ito ng mas maaga. Sa sandaling yun, lumitaw ang isang lalaki, nanginginig sa bigat ng pasan, humahaplos ang lalaki, ikapitong prinsipe, nagpupugay po ako. Idinagdag pa niya habang halos hindi na makatayo ng tuwid, gaya ng iyong iniutos, dinala ko ang supot na iniwan mo, sumagot naman ang ikapitong prinsipe ng walang pagbabago sa mukha, ha, dumating ka rin sa wakas. Galit na sinabi ng ating bida, wala kang silbi kahit sa pinakasimpleng gawain, pagkatapos ay madiing nagtanong, dinala mo rin ba ang parehong supot at buo pa rin ito, hindi ba? Galit at gulat na naisip ng matandang lalaki, napaka hindi ka panipaniwala, nakarating pa rin siya gamit ang baliw na itim na kabayo na yun, alam niyang marami nang nasaktan ang hayop, kaya't sinadya niyang ibigay ito sa ikapitong prinsipe sa pag-aakalang hindi ito makakarating. Sa sandaling yun, isang malakas na tunog ng tambuli ang umalingaungaw sa buong paligid, nagtaas ng kamay ang matandang emperador at nagpahayag, simulan na natin. Sa harap ng maharlika at mga kawal, idineklara niya ng buong tinig, ang paligsahan sa Pangangaso, magsisimula na ngayon. Agad na tumakbo ang mga kalahok, may umaasang manalo upang makahingi ng pabor sa emperador, habang ang iba ay alam na muli namang mananalo ang maharlika, samantala, nanatiling kalmado ang ikapitong prinsipe, para sa kanya ay hindi mahalaga ang paligsahan, kaya't dahan-dahan lang siyang aalis at mananatiling hindi mapapansin. Idinagdag ng ating bida sa kanyang isip na kailangang hanapin ang dating commander ng mga kawal na si Agony Peters. Sa ibang bahagi, tinanong ng matandang general si Tollin, ano ang palagay mo sa seremonya ng paligsahan sa Pangangaso? Buong paghanga na sumagot si Tollin, talagang walang kapantay ang kapangyarihang ipinamalas, Ginoo. Habang pinagmamasdan ang nangyari, sinabi ng duke, sa aking palagay, parang ipinakita lamang ng emperador ang kanyang kapangyarihan upang takutin ang mga maharlika. Sa gulat na naramdaman, napabulala si Tollin, Diyos ko po, Ginoo. Sa takot, nagmakaawa si Tollin, pakiusap, huwag nang sabihin ang ganyang masasamang hinala, ngunit mahinahong sumagot ang duke, huwag kang mag-alala, Tollin, walang ibang makakarinig sa atin dito. Seryosong sinabi ng duke, nakabuhay ako hanggang sa ganitong edad dahil hindi ako nagiging pabaya, pagkatapos ay idinagdag niya ng may bahid ng pag-iingat, sa ngayon pa lamang naman. Habang nakasakay sa mabilis na kabayo at nagbabasa ng mapa, naisip ng ikapitong prinsipe na ang kagubatan para sa paligsahan ay nahahati sa tatlong pangunahing bahagi. Habang tinitingnan ng mapa, naunawaan niya ang pagkakaayos ng kagubatan. Sa pasukan ay ang lugar ng maliliit na hayop, sumusunod ang para sa katamtamang laki, at sa pinakaloob na bahagi naroon ang tirahan ng pinakamalalaki at pinakamalalakas na hayop. Sa nakaraang kwento, naalala niya na sa paligsahang ito ay nag-alay ang isang tao ng gintong sorrow sa emperador, ngunit ang detalyeng ito ay lumitaw lamang sandali sa isang ginita, kaya't hindi niya alam ang tiyak na lugar kung saan ito matatagpuan. Ito ang dahilan kaya't ginamit niya ang anyo ng uwak upang magmasid sa malawak na kagubatan. Dahil napakahirap matagpuan ang gintong sorrow, kinailangan niyang gawin ito upang matukoy ng tiyak kung saan ito naroroon. Batay sa nabanggit na naghugas siya ng kamay sa tabi ng tubig matapos ang Pangangaso, tiyak ang hinuha ng ikapitong prinsipe, ang pinakamalamang na kinaroroonan ay sa pampang ng lawa sa timog-kanlurang bahagi ng kagubatan. Masayang sinabi ng ikapitong prinsipe, pupunta muna ako doon at maghihintay ng tamang panahon, sa isip niya ay nagulat pa siya, parang talagang nauunawaan ng kabayo ang bawat sinasabi ko. Habang masayang nakatingin sa dala niyang supot,
Sa isip ng ikapitong prinsipe, buti na lang at naipadala ni Sign ang supot, akala ko ay hindi na siya darating, at sa kanyang puso ay may pag-asa, kung maibibigay ko lamang ito kay Duke Agony Peters. Biglang huminto ang kabayo na tila may nakita, at napabulalas ang prinsipe sa gulat, hala, mabilis siyang bumaba at nagtanong ng may pag-aalala, anong nangyari, bakit ka biglang huminto, nasaktan ka ba? Nang hindi sumasagot ang hayop, muling nagtanong, may nakita ka bang mabangis na hayop sa paligid? Biglang napaisip ang prinsipe at nanlamig ang pawis sa kanyang noo, parang nahulaan na niya ang dahilan, sandali, huwag mong sabihin. Sa wakas ay nahulaan na niya ang totoo at may bahid ng hiya sa kanyang tinig, dahil ba, napakabigat ng supot na ito. Sumagot ang kabayo sa pamamagitan ng panginginig at paggigiit, parang sinasabing iyon nga ang totoo. Galit na sigaw ng prinsipe, nakakatawa naman, ang ibang kabayo ay nakahihila pa ng karawan, tapos ikaw ay nahihirapan sa isang tao at isang supot lang, samantala, ang kabayo ay tila sumisanggal sa inis at pagod. Sa inis ay nagbanta ang prinsipe, sige, tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapagtiis, kapag hindi ka pa tumigil sa pag-uugaling ganyan, sasabihin ko sa tagapag-alaga na huwag kang pakainin. Sa matinding inis ay biglang tumakbo palayo ang kabayo, naiwan ang prinsipe na nakatayo sa gitna ng gubat, napabulalas siya sa kawalan ng pag-asa, nalalagot na ako. Sa ilalim ng maliwanag na araw sa gitna ng gubat, sinabi ni Agony Peters, sa karaniwang panahon, nakahuli na sana ako ng ilang lobo o USA sa ganitong oras. Nagkomento si Tollin habang sumusunod kay Duke Agony Peters. Mukhang hindi talaga kakampi ang swerte natin ngayon, tahimik lamang na tumugon ang duke sa pamamagitan ng isang mahabang pananahimik. May bahid ng lungkot na inamin ng duke, sa palagay ko ay tumanda na rin ako sa wakas, buong buhay ko ay naging espada at pananggalang ako, ngunit hindi ko kayang labanan ang paglipas ng panahon. Agad na tumutol si Tollin at may paggalang na sinabi, pakiusap, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Kayo ay isa ng alamat, Duke. Sa isang alaala ng nakaraan, makikita ang Duke na nakasuot ng makintab na baluti at nakataas ang napakalaking espada na may bahid ng dugo. Tinanong ni Tollin, hindi ba't napakaraming tagumpay ang iyong nakamit bilang pinuno ng mga kawal ng kaharian? Ngunit malungkot na sumagot ang Duke, ngayon, isa na lamang akong matandang retirado. Nagtanong ang Duke habang nakatitig sa malayo, Tollin, nakaharap mo na ba ang alinman sa miyembro ng maharlikang pamilya? Sumagot si Tollin ng may paggalang, hindi po, maliban na lang kung makikita sila mula sa malayo tulad ngayon. Nagpatuloy ang duke sa pagsasalita ng may malalim na paniniwala, maiintindihan mo rin kapag nakaharap mo na sila ng harapan, doon mo malalaman kung sino ang mga tunay na kahanga-hangang nilalang sa imperyong ito. Sa isang lumang alaala ng duke, ipinakita rito ang marikit na tanawin ng kabisera ng imperyo, maayos na mga gusali, malalapad na kalsada, at karwaheng umaandar sa gitna ng kadakilaan ng lungsod. Mula sa loob ng karwahe, ikinwento ng duke sa kanyang anak, sila ay mga Diyos sa kanilang sariling karapatan. Ang aming angkan ay nagsilbing tagapagtanggol ng imperyo ng mga Diyos na ito sa loob ng 1,000 taon, sa isang tanawin ng maringal na kabisera. Inanyayahan niyang tumingin sa labas. Tingnan mo ang paligid, narito ang kadakilaan ng maganda at marangal na kabisera ng imperyo. Sinabi ng ama sa anak habang nasa loob ng karwahe, matanda na ako, kaya ikaw na ang pumalit sa akin, dapat lagi mong ipagmalaki na ang ating pamilya ay tapat at tapat na naglilingkod sa maharlikang pamilya. Sumagot ang bata ng buong puso, opo, ama, sa isang alaala, sinabi ng ama sa anak habang nasa loob ng karwahe, matanda na ako. Kaya ikaw na ang pumalit sa akin, dapat lagi mong ipagmalaki na ang ating pamilya ay tapat at tapat na naglilingkod sa maharlikang pamilya. Sumagot ang bata ng buong puso, opo, ama, isang pangako ng katapatan na nakaugat mula pa noong bata pa siya. Habang nakatingin sa malayo, malalim na sinabi ng ama, at sunod naman, ang templo, tila naghahanda pang ipaliwanag ang mahalagang ugnayan ng kanilang pamilya sa banal na lugar at sa buong kaharian. Biglang huminto ang karwahe, lumabas ang ama at nagtanong kung ano ang nangyari, humingi agad ng paumanhin ang katulong, at ipinaliwanag na may nakasabit sa gulong kaya ito huminto.
Nakiusap ang katulong sa ama na pumasok muli sa loob ng karwahe at sinabing, "Ako na po ang bahala dito," habang siya na ang humarap sa problema. Sa paglingon ng ama, nakita niya sa kalsada ang isang katawan na nakahandusay at may bakas ng dugo. Sa gulong ng karwahe at sa bato-batong daan, may nakita silang bakas ng dugo. Seryoso ang mukha ng duke habang ipinaliwanag ng katulong, mukhang isa lamang siyang batang pulubi mula sa lansangan, tiyak na nahuli siya habang sinusubukang magnakaw ng mga handog para sa kaharian mula sa templo. Sa loob ng mata ng bata, nakita ang madugong tanawin at anino ng ama, idinagdag ng katulong, ganito na lang palagi ang nangyayari sa lugar na ito. Nag-alala ang anak at nagtanong kung ano ang nangyayari, at nang magtangkang lumabas ang bata, mariin itong pinigilan ng ama, "Huwag kang lalabas." Sa biglaang pagsigaw ng ama na, "Huwag kang lalabas," nanlaki ang mga mata ng bata sa gulat at takot, at tumulo ang pawis sa kanyang noo. Tinawag ng bata ang kanyang ama, na nagsalita ng mabigat at malungkot, "Hindi mo dapat nakikita ito, ito ay..." Hindi natuloy ang sasabihin ng ama at pilit na itinanggi ang katotohanan, "Ito ay, wala lang ito." Sa huli, mariin niyang sinabi, "Wala lang ito." Sa kasalukuyan, habang nakatingin sa malayo, napuno ng lungkot at pag-iisip ang ama habang naalala ang nangyari sa babaeng namatay, wala pa siguro siyang 10 taong gulang. Napagtanto ng ama na mas bata pa ang namatay kaysa sa sarili niyang anak, at hinala niyang sinunog pa ito. Napaisip siya ng malalim, may ganito rin bang kadiliman sa loob ng marangal na imperyong ito? Nagmamadaling sumigaw ang kasama, "Wala tayong oras magtagal, Duke, kahit hindi ka manalo, panatilihin mo man lang ang dangal ng inyong pamilya." Humingi ng paumanhin ang Duke at sinabing aalis na sila, at idinagdag, "May alam akong lugar dito malapit kung saan lumilitaw ang gintong Sorrow." Sa kabilang banda, hingal na hingal ang ating bida habang pasan ang mabigat na bagahe at nagreklamo, "Nakakapagod tumakbo ng may pasan, pag-uwi ko, ipaihaw ko talaga ang kabayong yon." Nag-iisip siya habang pasan ang mabigat na bag, "Hindi ako makapagbagong anyo dahil dito, masama kung mawawala sa akin si Duke Peters, dapat ba akong magbago na lang at umuwi?" Naaalala niya ang nakita niya noong nagmamanman siya bilang uwak, mapanganib ang gubat na ito. Kahit sa bahagi ng maliliit na hayop, hindi mo alam kung kailan lilito ang isang mapanganib na nilalang. May gumalaw sa masukal na bahagi ng gubat, napabuntong hininga siya at nag-isip ng may kaba, may lalabas na ba sa wakas? Sa matinding pagkabalisa, napabulalas ang prinsipe, "Sumusumpa ako. Ano ang gagawin ko? Hindi ko pwedeng basta-basta iwan ang supot, wala pa akong dalang kahit simpleng sandata dahil inakala kong magiging abala lang ito." Sa wakas ay nagdesisyon ng ating bida na sinabing, "Bahala na, kapag naging masyadong mapanganib, tatakbo lang ako." Ibinaba ang mabigat na bag at mabilis na bumato. Sa malayo, nakita ni Tollin ang isang tila maitim na kabayong mabilis na tumatakbo palayo. Biglang tumama ang isang bato sa kanya, sa sobrang lakas ng tama, nawalan siya ng malay. Sumigaw ang Duke sa pag-aalala, "Tollin, Tollin, anong nangyayari? Ayos ka lang ba?" Mabilis naman siyang lumapit kay Tollin na nawalan ng malay. Sa ibang bahagi, mabilis ding kumilos ang ating bida upang magtago. Nakilala ng ating bida ang kulay asul na buhok at napagtanto, ito ang katulong ni Duke Peters, Tollin Frisa. Hawak niya ang mga bato habang nanginginig sa kaba at nag-iisip, "Masama ito, hindi ko inakalang makakasalubong ko sila ng ganito." Sa kabilang banda, nakatayo ng matatag at may hawak na espada ang Duke, sa ilalim ng maliwanag na langit at gitna ng gubat, ipinakilala siya bilang dating punong kawal ng kaharian at bayani ng digmaan. Si Duke Agony Peters, ang pangunahing tauhan sa kwento na nakatakdang magpabagsak at magbago sa takbo ng buong imperyo.